Papakay ka guys. Oh. Na ang tubig guys, wapo kayo, kuan, tinaw. Mayo di man lababa. Dili. Oh, may da mang labadra oh. Tinaw kaayo. Apa na adto dito. Lami kay maligo. Naog ko niya. Di ko kakaya guys. Bit-bit kag tsinelas nang. Dito ma ako ng sinilas na ako kay di makaya. Dangog. Hala, magtumba ng saging. May papit-piton. Gani, kay Mwagi mo. Naalala ko yung panahon ng aking kabataan dahil mahirap lang kami kaya wala kaming pang-recess, wala kaming baon na pera. Kaya ang ginagawa namin ay pumupunta kami doon sa may mga bayabas. Nangunguha kami ng bayabas at yun na rin yung pang-merienda namin. At ganun din pagka tuwing kami umuwi na, pauwi na kami habang naglalakad kami sa malayong malayo, dumaan pa kami sa mga ilog, dumadaan din po kami sa mga may bayabasan kasi nangunguha kami ng bayabas pangpawi ng aming mga gutom. Ito ano man oh. Gani. Sa bukid talaga, kailangan mong dumiskarte kasi andyan lang naman ang mga pagkain sa paligid-ligid. Kailangan mong maghanap ng paraan. Kailangan mo lang tumingin sa iyong paligid-ligid. Marami kang libreng makakain sa paligid-ligid na yan, pag hindi kinuha ay nahuhulog lang yan ng kusa. Kaya sayang naman at ang hindi alam ng karamihan. Kaya madalas, ang mga nasa bukid ay yung hindi masyado sakitin dahil hindi nila alam na yung mga kinakain nila ay punong-puno yun ng vitamin C. Lahat ng mga prutas na palaging namumunga na hindi siya nauubusan, hindi katulad ng mga seasonal. Pero pagka itong bayabas, katulad nitong bayabas, papaya, na palaging namumunga all year round, ay yun yung mga rich in vitamin C.
na yun ang panlaban sa mga sakit-sakit ang vitamin C. Kaya sa mga taga-bukid, malayo sila sa sakit. Paak na ko lumigas gay. Grabing dagana ay. Kinagat na daw ng langgam yung nanay ko. Yan pala ay yung videographer ko sa tuwing nagkukuha kami ng video. Kaya alam niyo na pagka medyo magalaw-galaw, kuha po niya yan. So siya po yung proud ako na siya yung videographer ko sa tuwing kumukuha ako ng video o na bablog kasi kami lang naman dalawa na magkakasama. Kaya walang iba na kumukuha ng video ko, nanay ko yan. Kaya pag nakita niyo yung mga video ko, walang ibang kumukuha niyan. Siya yung kumukuha ng mga video ko. Kaya ginagawan ko na lang din ng paraan. At nakaka-proud din naman kasi maganda din ang outcome. Minsan natatawa na lang ako sa mga kuha niya kasi medyo tabingi. Minsan ulo ko na lang nakukuha. Pero kakatuwa naman sa ganyang edad ay gustong-gusto din niya at tuwing nakikita niya ang kanyang sarili sa video ay tuwang-tuwa siya. Kaya siya po yan, pinagmamalaki kong tagakuha ng video ko. Ang nanay ko na 79 years old na malapit na po yung mag-80. Tama na ba? Ayan, at pababa na ako at nasabit pa ako dyan. Nakakatuwa talaga at maalala ang ganitong mga panahon na panahon ng ating mga kabataan. Kaya nasisira yung mga damit kasi dumadaan sa mga bayabasan. Ang dami talagang nahulog sa lupa niyan at saka nasasayang lang, nabubulok. Kaya dito talaga sa bukid ay bagay-bagay din po at pantay-pantay din po ang ginawa ng Diyos. Kasi sabihin mo na mahirap ka, pero katulad nito na ito naman ay pabor naman sa mga nasa bukid. Kasi marami talaga ang hindi nakakaalam na itong mga prutas na nakukuha sa paligid-ligid, ayun yung mga source na ikabubuti ng mga pangangatawan. At saka yung grounding din, yung mga naglalakad ka na nakapaa, ay meron din yung magandang benefits sa pangangatawan yung nakapaa ka. Yung paglalakad ng nakapaa, may magandang benefits yun. Kung i-search mo, may maganda talagang benefits ang pag-grounding. At yun ay hilingid din sa kaalaman ng ating mga farmer na hindi nila alam na kung yan ay nakababad sila sa putik, ay merong magandang makukuha na benepisyo. Naalala nyo ba ito noon? Marahil ito'y hindi na alam ng ating mga kabataan ngayon. Hindi na nila naranasan na ganito yung baon natin noon. At maswerte na nga ito kasi maraming laman yan. Noon, yung daing yung ulam namin, isang pirasong daing. Minsan pa, binububuran lang ng asin. At minsan, naalala ko talaga yung, hindi ko talaga nalilimutan na doon kami kumain sa bayabasan kasama ng aking mga kuya. Yung si Katigang, kasama siya na umiyak ako dahil yung ulam namin ay asin lang. At kaya naman kami nandun sa ilalim ng bayabas kasi nahihiya kami sa aming mga kaklase. Wala kaming ulam. Ganun kami kahirap. Ang hirap talaga ng buhay pero proud kami. Kung naranasan man namin yon, yun din ang nagtuturo sa amin kung paano magsipag, magsikap para mabuhay at kahit papano ay meron man lang pangbili ng ulam. Kaya yung kuya ko, nagsikap talaga siya na makapag-aral. Naghanap siya ng paraan para makapag-aral at nakapunta sa abroad. Dahil naalala ko talaga yung sinabi niya na hindi talaga ako dito. Kasi ang hirap talaga ng buhay.
Kaya sabi niya magsikap siya at hahanap siya ng paraan. Kaya awa ng Diyos, nasa abroad na siya ngayon. At yun ay bagay na ipagpapasalamat namin sa Diyos kahit meron na kaming pangtustos sa panggamot ng nanay namin at saka pang pagkain. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay bago po mag-end ang video na ito ay nasubscribe mo na po ito. Kung marapatin mo po na ma-share din po ang video na ito at para po maipromote pa po natin ang ganitong klaseng pamumuhay at maipaalala po natin sa ating mga kabataan ang ganitong pamumuhay noon. Please subscribe and share. Kinabuhi is Life. Maraming salamat po.